Hello. Good morning, good afternoon, good evening, or good night kung saan man kayong lupalok ng mundo, mga kasampiak. Here we go again, buhay Amerika, the 30 loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampiak, may pag-usapan tayo. Di ba successful yung yung maisog rally sa all over the world, all throughout the country. Like I think Quezon City, meron din sa Davao, meron din sa sa saan yung lugar ni yung baluarte ni Romualdez sa sa Tacloban. Doon pumunta nga si Tatay Digong eh. At saka lalo na dito sa sa Hong Kong. Pumunta sila si Banat Bay, sila Coach Ole yung team niya. So masaya tayo na successful yung dinagsa pa ng maraming mga OFWs. Sikat na sikat si Banat Bay ah. Sila ni sino pa yan? Si Boss Dada. So, successful talaga, tipon-tipon ng lahat. Maganda pala pag gano'n no. Hindi nila kasi pag paisa-isa nilalagyan ng mga traktora eh. 'Yun. Sama-sama na yung maisog rally, peaceful rally, hindi nila talaga napigilan 'yun. Kaya masaya tayo na at last itong maisog rally talaga umarangkada na hindi na talaga mapipigilan ng mga mixed colors. So mga kasampiak, may gusto lang akong tatalakayin konti lang. Kasi nakita ko yung yung speech niya ni sino ba 'yun? Astra Pimentel ba 'yun? 'Di ba siya lang yung sa panahon ni Tatay Digong nung tumakbo siya pagka-presidente? 'Di ba siya lang yung nag-iisang nakasuporta sa kanya? If I am not mistaken, ganyan. Si Astra Pimentel. Sinabi kasi niya na lahat na daw sa panahon ngayon ng admin ni Marcos, tinanggal lahat. Tinanggal pala yung hindi tinuloy yung budgeting doon sa railway system ng Mindanao. Kaya yan yung dahilan kung kaya pag Mindanao talaga, kaya natatalo kayong mga politiko diyan sa Luzon. Kasi yung Mindanao pinabayaan nyo lagi. Kaya kayo diyan hindi talaga kayo mananalo. Senador, mga president or vice president, mga taga Luzon, hindi talaga kayo mananalo dito sa Mindanao. Doon sa Mindanao. Kasi lagi yung pinabayaan yung Mindanao. Tinanggal, di ba, may na yan sa panahon ni Tatay Digong, yung railway system. Yun, tinanggal pala. At hindi lang pala yan, marami silang tinanggal. Tingnan mo, pati yung mga, di ba, yung mga nasa gobyerno, tinaasan ni Tatay Digong sa panahon niya ng sweldo, dinoble. Ngayon, di ba, mga police, mga personnel in uniform, di ba, may magko-contribute na may contribution na raw para sa kanilang pag mag-pension na sila ganun basta magbabayad na sila ng contribution sa panahon ni Tatay Digong wala yan tapos ito may pa na tinanggal si Marcos pero nabasa ko suspended lang daw pero sa 2023 na budget ito parang may proceed ngayong 2024. Yung tinatawag na dalawa ito, yung tinatawag na yung performance based bonus at saka productivity enhancement incentive. So dalawa yan, PBB at saka PEI. So ano ba itong performance based bonus or PBB? At pala yung coverage under dyan, yung mga all departments at saka mga bureaus, mga departments of DILG, mga agriculture, yung DFE, mga DOLE, tourism, DTI, lahat ng mga department na ng gobyerno. At saka mga bureaus katulad ng immigration, correction, mga local government which is the city and municipalities which composed of barangays, ganon. Tapos Dole, ang Dole, bureau yan dati pero ngayon naging department na.
When talking of bureau, yung maliit parang opisina lang, pero ngayon malaki naging department na. Tulad ng DTI din, bureau din yan dati din, naging DTI. Ano pa, mga NPC or National Police Communication, PhilHealth, ganun. Parang ang is din, hindi man yung gobyerno, pero parang ano din sila eh. Kasali din sila sa performance-based bonus. Di ko sure, basta parang gano'n din. Administrative service, yung financial services, gano'n. So, mga DPWH, sa department naman yan. So, ano ba mga kasampyak? Kasi, sabi ni Marcos, i-suspend niya kasi redundant daw yung, di ko alam kung anong ibig sabihin ng redundant na pinagsabi niya. Yung, basta, makikita nyo sa makikita nyo sa Inquirer, sa Rappler, at saka sa official website ng gobyerno, makikita nyo, i-double check nyo sa sa Gazette Filipino website, makikita nyo yan. So, ito palang PEI or Productivity Enhancement Incentive, yan, worth of 5,000 pesos yan. Parang binibigay yan ng mga empleyado ng gobyerno before December 15. So, every year yan. Tapos, ito namang PBB or performance, performance-based bonus, daw yan eh. May nakikita ko na 65% daw of the monthly the salary if qualified ka raw. Tapos, yung mga underperformer daw, nakakakuha sila ng mga 5,000. Ito namang mga better performer, umaabot daw ng 13,500. Tapos yung talaga, best performers talaga, umaabot ng 35,000. So, inirelease na yan ng DBM pag lumalabas na yung SARO. Pero sinususpend ni PBBM, ni Pangulong Marcos. So, pag sinususpend yan, suspended na yan, baka tatanggalin na talaga yan. Kasi sabi nga ni Astra, doon sa Pimentel, doon sa speech niya sa rally, sa Quezon City ba yung rally? Tinanggal na raw, tinanggal. So, wala. Saan ba napunta yung mga pirang ito? So, itong mga pira na ito, siguro, wala na. Ginamit na yan sa ayuda eh. Tingnan mo yung mga ibang departments binabaan yung budget, yung iba wala na talaga, di ba? Kinuha yung mga ibang budget sa ibang department at nilagay doon sa DSWD dahil sa ginawang pangayuda. So wala na talaga. Kaya nga sa isa namang rally doon, sinabi ni Tatay Digong sa Tacloban doon, sinabihan niya si Marcos na magtrabaho ka. Tingnan mo naman, alam mo, itong bansa natin, di ba, dahil sa high inflation, o so yung biglaang paglaki or pag-angat ng mga presyo ng mga bilihin natin dahil sa pandigang mga nangyayari tulad ng gira, pandemic, ganon. Tapos awayan sa politiko, investors instead na papasok sila sa ating bansa, hindi sila papasok kasi magdalawang isip sila, ba't ako pupunta dyan? May problema yung Pilipinas, awayan sa politika, tapos baka magagira pa sa China dahil sa geopolitics na nila, kasunduan nila, parang talaga. So, wala. Kasi itong admin na ito, si Marcos Sama, dapat niya papalakasin niya yung natin, yung GDP natin. 'Di ba yung Philippines, 'di ba? Tatlo yung sector natin, 'di ba? Yung agrikultura, industry, at saka services. Sa agrikultura pa lang, 'di ba, sinabi niya dati nung tumakbo siya, from farm to market road, ganun, dapat i-improve yan. Ano nangyari sa agrikultura natin ngayon?
'di ba sabi mag-angkat tayo ng mag-import tayo. Tapos yung babaan yung tax. So ang mangyayari, mamamatay itong mga local farmers natin. So wala. Hindi niya So sa atin yung agrikultura mga 8.6%. Yun yung pinakamaliit talaga yung produkto nga nakuha natin. Sa industry 29%. Sa services yun man yung malaki, malaki 62.3%. So dito naman sa industry, paano tayo makapag-inganyo ng mga yung sinasabi ko makapag-inganyo ng mga investors? Sino namang loko-loko na mag-invest ng company gaya ng sinabi ko, baka magagiran na versus China, ang gulo-gulo pa, criminalities, mga drugs, ganun. Tapos pag mag-process ka pa ng mga papers mo, hihingihan ka pa, i-delay pa yung processing pag walang under the table. Wala talaga. Tapos sa services naman, services is like, for example, transportations, communications. Mahina yung internet natin dito sa Pilipinas. Doon sa Pilipinas. Wala ako sa Pilipinas. Mahina yung internet natin. Paano yan? Doon pa lang, patay na yung negosyo mo. At isa pa, laging brown out. Paano yan? Yung mga storage facilities mo, mga mo, masisira na yung mga perishable products mo. So, wala talaga. Dapat ikaw, Marcos, magtatrabaho ka talaga. Tama yung sinabi ni Tatay Digong. Kaya maganda ngayon, para malalaman ng mga kalaban, itong mixtures of colors na itong mga maisog, itong mga tao, talaga, nag-speak out na. Hindi na talaga, hindi talaga sila, hindi na, nagising na talaga ang mga tao. Kaya, na talaga. Basta ipagpatuloy lang natin yan. Ang ating, talaga, Duterte talaga. Kung kaya, midterm election 2025, pag 3 Duterte tatakbo, mas maganda. Kung kaya suportahan natin kung saan ng mga Duterte, doon tayo. Pero medyo nawindang sila kasi sinabi din ni Tatay Digong na hindi siya tatakbo Pero ganyan yung may strategize lang yan ng mga Duterte. Ganyan naman yung style ng Tatay Digong. Para pag-confuse yun yung kasabihan na, pag mo yung kalaban, you have to confuse your enemies. Ganun. Para hindi nila malalaman yung mga galaw nyo. Yung mga sila si Tambi, yung mga kalaban sila ni Marcos, obvious yung mga galawan nila Pero si Tatay Digong, yung mga Duterte, hindi mo malalaman. Kahit yung pilit na hindi i-capture ng mga mainstream media itong mga Duterte, pero wala silang magagawa. Kasi isang putak lang, isa lang magsabi lang ng isang salita si Tatay Digong or ini Duterte, Pulong, Baste, si Inday Sara, wala na kinakapture na yan ng media. Kasi pag hindi niya kinakapture, kasi kinakapture ng mga vloggers, itong mga social media influencers, alangan namang hindi nila i-capture. Wala silang maibabalita. So, kahit anong nilang gagawin, wala talaga. Kaya magaling talaga mga Duterte. Hindi lang sa magaling, may gawa din Itong mga kalaban, hindi naman natin masasabi na hindi sila magaling. Magaling naman sila, pero sa mga kalukuhan. Kung kaya't, ito, medyo clearer, we have a clearer picture na moving towards brighter future na maibalik natin yung mga Duterte. Ganun. Nakakatawa, ito pa si Dilima, nagpabida-bida pa doon sa ayun tuloy na siya ni Tatay Digong, pero hindi na natin tatalakayin yung nonsense na Basta mga kasampiak, maraming salamat at muli ko kayong inanyayahan dito sa Muntikong Channel na magsampiak at sana ipagdasal natin na ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, ay bigyan pa ng mataas na buhay, para more knowledge pa, kasi bihira lang tayo makapag yung
magkakaroon ng ganong mga leaders. Ano talaga sila, mga rare gems. Iba talaga ang mga Duterte. Maraming salamat po.